ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga at sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang ama at sa gayoy ipinapapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang ama sa kaniyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipapakita sa kaniya ng ama, at manggigilalas kayo kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ang lahat ang anak tulad ng kaniyang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kung hindi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kaniyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kung hindi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga katiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Patuloy po nating pinasasalamatan, pinupuri, niluluwalhati at dinadakila ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno sa gitna ng katahimikan ng ating mga panalangin at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma. Dapat ninyong malaman na walang ginawa ang anak
sa kaniyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikitang ginagawa ng kaniyang ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak. Mga kapatid kay Kristo, narinig po natin ang mga pangungusap na ito mula kay Jesus Nazareno. Isang pagpapatunay na ang pagkilos niya ay batay sa kalooban ng Ama. Isang patunay din na ang Ama at Anak ay iisa. Ang kilos ng Ama ay siya ring pagkilos ng Anak. At ang pagkilos ng Anak ay siya ring kilos na mula sa Ama. Marami sa atin tuloy ang nagtatanong, noong isinugo ba ng Ama ang kaniyang anak sa mundo, pinabayaan ba ng Ama na maghirap at magpakasakit sa krus ang kaniyang anak na nag-iisa? Uulitin ko po, marahil marami sa inyo ang nagtatanong, nung isinugo ba ng Diyos Ama ang kaniyang bugtong na anak na si Jesus Nazareno sa kasaysayan at buhay ng tao, pinabayaan ba ng Ama na maghirap at magpakasakit sa krus na nag-iisa ang kaniyang anak? Maliwanag ang sagot, hindi. Dahil ang ating Amang nasa langit kailanman hindi nagpabaya. Ito ang punto. Maaaring mas masakit pa sa Ama na nakikita ang paghihirap ng kanyang anak. Uulitin ko po, masakit sa isang magulang na makitang naghihirap ang kaniyang anak. Marami sa inyo dito, mga nanay at tatay. Minsan nga lang, di ba, konting lagnat at sakit ng inyong anak, hindi na kayo mapakali. Minsan nga, kapag nasa banig ng karamdaman ang inyong mga anak, anong lagi niyong sinasabi? Sana ako na lang at wag na lang ang aking anak. Dahil mas masakit sa isang magulang na nakikitang naghihirap ang kanyang anak. Ganito din ang Ama. Habang nakikita niyang nagpapakahirap at ipinapako sa krus ang kanyang anak. Doble-doble siguro ang sakit na nararamdaman ng isang magulang. Doble ang kirot kapag nakita ng Ama na unti-unting nawawalan ng hininga ang kaniyang anak dahil sa pagiging makasarili at ganit ng mga taong nag-udyok sa kanya para ipako sa krus. Sa bawat paghihirap at pagpapakasakit ng anak, naroroon ang isang Ama na patuloy na dumadamay at kumakalinga. Uulitin ko po mga kapatid, sa bawat paghihirap at pagpapakasakit ng anak, naroon ang isang Ama na patuloy na dumadamay at kumakalinga. Subalit ipinahintulot ito ng Ama dahil ako ay mahalaga sa Kanya. Dahil ikaw, kahit gaano ka man makasalanan,
mahalaga ka sa Diyos. Tayong lahat mahalaga sa Ama, kaya ipinahintulot niyang ang kaniyang anak mamatay sa krus upang tayo'y maligtas sa kasamaan at walang hanggang kamatayan. Dahil ang bunga ng kamatayan ni Jesus ay muling pagbangon at buhay na walang hanggan. Kung ang kaniyang anak hindi namatay sa krus, walang kaligtasan, walang buhay na walang hanggan. Iisa ang ibig sabihin. Hindi nanguna ang galit at puot ng Diyos sa atin. Nangibabaw pa rin ang kaniyang awa at pagmamahal. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo ngayon ay may buhay at umiiral sa mundong ito. Mga kapatid kay Kristo, kung tutuusin, pwede naman tayong pabayaan ng Diyos kung gugustuhin niya dahil sa ating pagiging matigas ang ulo, pagiging makasalanan. Pero hindi ito ninais ng Diyos. Kahit paulit-ulit ang ating pagkakamali at karupukan, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbagong buhay. Pwede naman niya tayong pabayaan dahil sa dami ng ating pagkukulang. Pero tayo pa ang hinahanap ng Diyos at patuloy niya tayong hahanapin sa kabila ng ating karumihan upang tayo'y magbalik loob at upang bigyan niya tayo ng bagong dangal, linisin sa ating karumihan at hindi magdadalawang isip ang Diyos na tayo'y pagkalooban niya ng bagong puso, bagong buhay, at higit sa lahat, ang inaasam natin na buhay na walang hanggan. Amen. Amen.